Good morning mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So ayan mga farmers, sasagutin natin yung mga tanong ng ating mga taga-suporta. Bali kay Boss Pata Manalol at saka si Ma'am Ana. So nagtatanong sila mga ka-farmers kung paano nga ba magraton. So hindi po, kasi karamihan kasi mga farmers, mga kapwa natin magtatalong na sa mga baguhan na hindi pa po nila alam kung paano po magraton. So kalamitan kasi yung iba mga farmers yung ginagawa nila ay pruning. So meron pong top pruning at meron din pong Y pruning. So ginagawa lang po yung Y pruning at saka top pruning mga ka-farmers kapag nagkakaedad na po yung talong natin ng 15 to 20 days. So depende po sa alaga. So yung Y pruning, so tinatanggal po natin yung mga sanga sa baba at tinitira lang po yung nakaway niya. At sa top pruning naman, magtatanggal tayo sa dulo ng kanyang talbos. Ibig sabihin po niyan mga farmers, magpaparami tayo ng kanyang mga sanga. So dito naman sa raton, ginagawa lang po yung raton mga ka-farmers. Tulad ko, kapag severe na po yung mga insekto sa ating talungan, hindi na po kayang ma-solve ng mga insecticide kahit anong gawin natin. Hindi na po sila maalis-alis dahil sobrang marami na po yung insekto. So kalimitan ay ang ginagawa ko po dito ay nagraraton ako. So ayan, yung tanong nila kung paano nga daw magraton. Yun po ay mga farmers ang pagtatanggal ng mga sanga niya o pagpuputol ng mga sanga. So tulad po nito mga farmers, yung isa-sample ko sa inyo yung patay na napatay po ito mga farmers, no. So syempre yung natural mga farmers, kapag naging matanda na yung ating talong, mayroon talagang mamatay. So ito mga farmers, ang ibig sabihin yung niraraton. So kapag lang tao na po mga ka-farmers yung ating talong, so puputulin po natin yan. Yung putol natin, depende po sa atin kung ano kahaba. Pwede naman na hanggang dito sa puno, puputulin natin. So lalabas po yung mga sanga niya dito sa baba o yung suwi niya. So kapag pumutol naman tayo sa taas, magtira tayo ng isang kalahating dipa, mas marami po yung sangang lalabas yan mga farmers kasi mahaba po yung natira sa taas. So ito na po yung kinalabasan niya mga farmers. So ito na po yung raton. Ayan, raton na po yan siya. Gamuhan muna natin. Ayan. So ayan, yung mga sanga niya mga farmers na mga bago, ayan, tingnan natin, parang bago lang pong tanim. Ito po yung luma niya pong sanga. Ayan, yan yung puno niya. Halos sa isang dangkal lang po mga ka-farmers yung itinira ko. Nagsiglabasan na po yung kanyang sanga sa baba. Ayan o. Yan. So yung mga suwi niya, yan, lumabas po sa baba. So pagka niya mga farmers, doon na rin ulit siya magdadala ng bunga. So mas mabilis mga ka-farmers yung raton dahil within 2 weeks or 3 weeks mamumunga na po siya. Dahil nung paglabas po ng kanyang sanga ay may kasama na po kagad yun na bulaklak ending na natin mga farmers. So ganyan pa lang kahaba. So isang dangkal, pagkasunod niya po mga farmers ay bunga na. Ayan, di ba? Mas mabilis po yung raton. So nagraton ako dito mga farmers, yung edad ko ng talong ko ay mahigit na po 3 months. Dinaanan po kasi ito ng bagyo. So lahat natumba. Kasi wala ito ding balag, kaya at saka masyadong mataas na rin po mga farmers, matangkad na po siya, kaya pinagdesisyonan ko na iraton siya. So meron dito mga farmers, yung iba hindi po natumba, hindi ko po siya niraton. And tulad po niyan, halos pantay po sa poste, hindi po yan niraton. Yung pansin nyo mga farmers na mga mababa lang, yan po yung raton. Tulad po nito, raton din po to. Ayan, yan yung kanyang mga bunga. So yan. So dumadami rin mga farmers yung bunga ng ating raton. Yan o. Marami po siya mga farmers. So mix po itong ating talong dito, no, na banati at saka kalexto. So may video na po ako dyan mga farmers. So mga matagal na pong video. So kung hanahanapin nyo po, makikita nyo po yan dyan kung paano po ako nagraton nung mga nakaraang kong talong. So bali
yung nagturo po sa akin magraton o kung saan ako nagkaroon idea magraton. So kung familiar po kayo kay Sir Tata Johnny, ayan. So isa din po siyang farmers vlogger. So doon pa ako natuto sa kanya kung paano po magraton. So ito mga farmers, so yan talagang yung iba kasi mga farmers huli pa lang po siya na karoon ng mga sangay. Then raton din po yan mga farmers. So tingnan nyo, ang baba niya pa lang meron na po kagad siyang bunga. Ayan o, lumabas na kagad yung kanyang mga bunga. So nakadepende po mga farmers sa inyo kung gaano po kataas yung iraraton natin. So kapag nagraton tayo mga farmers, huwag po natin tatanggalin yung mga sanga niya na maliliit. So yung mga sanga lang po sa taas, yung masyadong magugulang na po, yun po yung tanggalin natin. Kasi yung purpose natin mga farmers na magkaroon po sila ng panibagong sanga. Yun po yung raton. Yan, tulad po nito mga farmers, ang dami niyang mga sanga. So kung gaano po kadami yung sanga ng ating talong, ganun din po kadami yung kanyang ibubunga. Kada sanga po kasi lumalabas po yan ng bunga. So ayan, so diskarte naman po sa pag-aalaga mga ka-farmers. Pagkatapos po magraton po tayo, kailangan hindi po maulan yung panahon. Dapat po kasi umaaraw o lagay natin mga dalawang araw o isang araw lang. Kailangan kasi na pagputol ng mga sanga nila ay hindi po maulanan. Kasi pag naulanan mga farmers, papasukin po ng ulan yung kanyang sanga at saka mamatay po yan. So kapag naraton na po natin mga farmers ng ating talong, so mag-spray po kaagad tayo ng fungicide. So kahit anong fungicide po mga farmers, yung sa akin kasi dito yung ginagamit ko ay yung Score at saka gumagamit din po ako ng Armor. Ayan. At alaga po sa foliar, mag-spray din tayo ng mga insecticide para sa trace mites at saka white flies, shoot at saka fruit borer, para yung lalabas po na mga sanga niya ay hindi po dadapuan ng mga shoot borer at saka fruit borer, no? Kasi malalanta po yung kanyang mga bagong talbos. Tapos sunod, mag-abono po. Kung ano po yung abono na ipinapakain natin mga farmers na hindi pa siya naraton, ganun pa rin po yung ipapakain natin. Huwag tayong magbawas. Ganun pa rin kasi yung puno niya mga farmers matanda na po. So kailangan po talaga na malakas yung abono niya. Kasi dito sa akin same na abono yung pinakain ko kahit bagong raton ito. So para mas mabilis po siyang makarecover mga farmers, no? Ayan, maganda po yung kanyang mga bulaklak. So yun dito banda, hindi po kasi ito naraton. Kasi nakatayo po ito siya mga farmers. Yung iba kasi dito, yun lang yung niraton ko, yung masyadong dapa. You know? Yan, kaya medyo matangkad po yung dito banda. So yan lang po mga farmers, sana nakatulong po ako sa inyo, sa inyong mga tanong, no? At bali mag-harvest ako dito mga farmers. May harvest po ako dito ngayon. So bali update ko na lang po kayo kung gaano ulit po karami yung napipitas ko po dito. So yan mga farmers, medyo dumami po yung bunga niya ngayon. So bali Friday po ngayon. So nung last harvest ay Martes, Miyerkules, Huwebes, 2 days gap. So ayan, no. Nung parang same lang din kadami mga farmers nung nakaraang Martes, no. Malalaman natin ito mamaya kung mga ilang kilo. Ang ganda po ng mga bunga niya mga farmers. So bali kaklasify na lang po at saka iba-bundle. So ito na mga ka-farmers, bali nagtotal po siya ng 92 kilos. So itong apat na bundle, tag 15 kilos po yan, yung may packing tape yung bunga niya. At plus itong 5 kilo. So 65 plus itong class B niya na 27 kilos, class B niya mga ka-farmers. So bali 92. So konti na, malapit na sana mag 100 kilos. Pero kung isama natin mga farmers yung reject niya, and puno kasi yung isang basket kanina yan. So pinakain na namin sa baka. So bali yan na lang yung natira. So mahigit 100 kilos din po mga ka-farmers. So bali akutin na lang namin po yan, kargas tricycle at saka sabay deliver. Bali hanggang dito na lang po. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.